Kayo po ay humihingi no ng ipalawig na hindi lang po yung mga 4Ps na mga senior citizen ang makakuha ng additional na pensyon. Kasama na rin po yung maski na may kaya, makakakuha po ng 500 at hanggang umabot pa na 1,000. Kayo na po magkwento po, ano ba yung hangarin, ano ba yung kumbaga what is the spirit behind this bill na nakapasa na po no sa Kongreso after the third reading at nakabinbin naman po ngayon sa Senado. Well, yung Universal Social Pension, lahat po ng senior citizen basta magka-edad 60, tatanggap ng monthly stipend kung kung ma-approve na ito. So, ngayon, kasi madami po kami na natatanggap na reklamo. Ma-approve daw yung tumatanggap ng pension, may kaya naman. Tapos yung iba naman ay hirap na hirap, hindi sila nakakatanggap. So, at saka yung iba naman, bakit daw wala silang pension? Ginawa naman daw nila lahat ang kanilang magagawa, nag-contribution naman sila sa gobyerno, nagbayad ng tax, nagtrabaho, bakit wala silang pension? So, sabi namin sa Kongreso, bakit nga naman hindi bigyan na lang lahat. Total, konting diferensya na lang naman. So, yun, para talagang lahat, pati yung talagang mahihirap na hindi nakalista na indigent, ay mabigyan. So, ginawa namin Universal Social Pension. So, na-approve naman sa Kongreso dahil meron naman nakita na pagpondohan. So, yun ang So, nag-antay naman yung mga talagang tuwang-tuwa pati yung mga seniors nung na-approve sa Kongreso nung May 21, 2024. At talagang nagdadasal sila at pinaantay na maisabatas ito. So, unfortunately, natulog sa Senate ng 8 months. So, siguro, hindi na makaantay yung mga senior citizen. Talaga kung nagmarcha na sila, talagang pumunta na po sila sa Senado para pakiusapan at magmakaawa sa mga seniors, sa mga senators, mahal nating senators na aprubahan na itong batas na ito para naman lahat ay makatanggap ng pension buwan-buwan. Alam mo kung minsan ang sinasabi nila, hindi naman sa amount ang importante. Pero sa mga talagang nangangailangan, malaking bagay yon. Kasi tulong ng pambili ng gamot, pambili ng pagkain. Pero sa mga hindi naman talaga nangangailangan, ay ang sabi nila, at last, kung maging batas yan, ay na-recognize na rin kami sa ampag namin noon, nung kabataan namin sa gobyerno. Yun naman ang madalas silang sinasabi. Meron nga nung nakumbida ako sa isang gathering, nang may mga kaya naman, may mga negosyante actually. Sabi nila na kung maging batas yan at mabigyan kami, maski yung una lang na ang tatanggapin namin, ikwa-kwadro namin yon. Yung 500 na yan, ikwa-kwadro namin para makita namin na at last, ni-recognize kami ng gobyerno at binagyan din. Kasi, porke malaki yung bahay namin, dinadaan-daanan lang kami pag may baha o may bagyo, hindi kami nabibigyan ng ayuda. Yan ang yung pabiro sinasabi. Pero napakaganda daw yon kasi at least na-recognize na sila ng gobyerno. Na nabigyan ng galing sa gobyerno. You mentioned kasi na sabi nyo mahahanapan ng pondo. Ang gusto ko lang malaman po, magkano po ang tatamaan po sa budget po? Kung sakali po may sa batas po ito, magkano po ang kailangan pong hanapan ng pondo kada taon para po bigyan po lahat ng senior citizen po ng kadagdagang pensyon? Yes, yung 7 million na hindi pa tumatanggap at 35 billion. Okay. Yun ang karagdagang pondo at yun naman ang meron namang pagkukuhanan kaya nga inapprove namin sa Kongreso. So ito talaga lahat ng senior citizen talaga matutuwa dito kasi may mga hirap pa rin naman na hindi tumatanggap. So pag naaprubahan nito, lahat po ng senior citizen, walang diskriminasyon, walang pili-pili, mabibigyan po lahat. At naman, naglagay naman kami ng provision doon na yung hindi tatanggap, ay mag-ano ng waiver o kung saan niya idodonate ng institution for senior citizen, yung dapat tanggapin niya buwan-buwan.